Isang kobra ang bumulaga sa mga taga-barangay Pulvorista sa Kawit, Cavite sa kasagsagan ng ulan. Namataan malapit sa isang eskwelahan ang ahas. Pahirapan sa simula ngunit nahuli rin kalaunan ng isang grupo ang kobra. Dadalhin ang ahas sa mga otoridad. Kambal na banta ng flash flood at landslide ang kalbaryo ng mga taga La Trinidad, Benguet sa gitna po ng walang tigil na pag-ulan. At nakatutok doon live si Von Aquino. Von? Pia, walang tigil ang ulan dito sa La Trinidad, Benguet. Kaya naman pangamba ng ilang residente ng sitio Bayabas ay ang flash flood na ilang taon na nilang problema. Sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat noong isang linggo, rumagasa sa sitio Bayabas, Barangay Pico sa La Trinidad, Benguet ang maputik na tubig mula sa bundok. Hindi lang landslide ang pinapangambahan dito sa La Trinidad, Benguet, kundi maging ang flash floods na nararanasan tulad dito sa sitio Bayabas. Ang pangamba ng mga residente, kapag ganitong tuloy-tuloy at may mga malalakas na pag-ulan, yung tubig pababa sa kanila mula doon sa bundok. Hindi na bago para sa mga residente ang ganitong flash floods. Nangyari na rin ito noong July at August 2025. Na-videohan pa nga ni Gabriel Marcarena noong bahain ang loob ng kanilang bahay. Oh my goodness! Welcome to the living swamp of Bayabas. Ilang bato mula sa bundok ang tumambad sa kanila matapos ang flash flood. Noong 2022 naman, umabot hanggang sa kanilang garahe ang malakas na pagragasa ng tubig na may kasamang putik. Nakaka-stress na rin po kasi maglinis. Kasi yun nga po, palagi kaming binabaha. Tapos linis lang ng linis. Tapos kada ulan, maghaharang ka. May nakahanda na silang pangharang gaya ng mga sakong may lamang bato at steel sheet. Pag umaapaw na po yung tubig, parang sabihin mo 30 minutes na malakas yung ulan. Si Jonah handa na ang go bag sakaling kailanganin lumikas. Mahirap kasi hindi ka makalabas. Ayon sa residenteng 4 na dekada nang nakatira rito, hindi gaanong malakas ang ragasan ng tubig noon. Noon kasi, noong 1990s, 2000, wala pang ganong mga bahay. Pero ngayon, marami ng bahay. Siyempre, nasara na yung daluyan ng tubig. Nababara, kaya naiipon yung tubig bago bumaba. Yung tubig, kaya malakas na yung tubig. Sabi rin ng mga residente, pinalaki na nitong Hulyo ang drainage sa kanilang lugar. Kaya ang flash flood daw noong nakarang linggo, hindi na singlala ng baha noong 2022 at 2025. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng La Trinidad LGU kaugnay nito, pero wala pang available para sa panayam. Pia, sa kabilangan ng ongoing construction ng mas malaking drainage ay nakamonitor pa rin yung mga residente rito sa lagay ng panahon dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin humihinto ang ulan. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Namatay po ang isang bata matapos sumanong painumin ang kanyang lola ng gatas na may laso na pangdaga. Ang nasabing bata nakaligtas sa krimen noong 2023 kung saan sangkot ang kanyang mga magulang. Nakatutok si Dano Tingkungko. Noong 2023, iniulat ng 24 Oras Weekend ang viral video ng pambubugbog ng kanyang live-in partner sa kanilang bahay sa Bukidnon. Sa gitna ng pagtatalo, binuhat ng lalaki ang kanilang siyam na at inilagay sa sofa. Nahulog ang sanggol pero tila walang pakialam ang suspect. Ang nanay sinaksak gamit ang basag na salamin at namatay kalaunan. Nakakulong ngayon sa Davao Penal Colony ang suspect. Ang sanggol nasa pangangalaga ng mga magulang ng biktima. Makalipas ang mahigit 3 taon, ang batang 4 na taong gulang na ngayon namatay rin. Yan yung bata na nandun pa pinatay yung nanay niya noong 2023. So, nung pinatay yung mama niya, 1 year old pa siya doon. Ayon sa Don Carlos Bukidnon Police, pasado alas 6 ng gabi noong Huwebes, August 13, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa away ng isang batang babae at kanyang lolang 52 taong gulang. Kapatid ng lola, tumawag doon sa hotline ng police station po. Pagdating doon sa bahay nila, wala na yung lolo kasi umalis siya para hindi na yung lolo. Iwas sa
gulo, sir. Yung luna nag-wild, tapos siya din, mag-wild pa siya. Pabalik na lang siya para hindi na madagdagan yung gulo. Pero pagkaalis ng mga pulis na rumesponde noon, hindi pa pala tapos ang gulo. Yung unang tumawag din. Yung bata hindi niya alam na may lason yun kasi nasa loob ng tibing battle yun. Di nga na nasa hospital siya, nirescue na. Kasama yung rescue, as ATM. Kinabukasan, pasado 1:00 ng madaling araw, nasawi ang bata. Nakita ng pulisya sa bahay ang feeding bottle na may lamang gatas na sinasabing hinaluan ng umano'y lason. Pati ang 2 pakete ng zinc phosphide na karaniwang ginagamit pang lason ng daga. Ito raw ang pinaniniwala ang ginamit na lason ng lola sa apo pati sa kanyang sarili. Naratay sa ospital ang lola pero namatay rin kinahapunan. Hindi ko makita yung medical ng nila, sir. Pero yun talaga yung kinamatay, sir, yung lason. Inaalam ng pulisya kung may kaugnayan ng nakaraan ng pamilya sa away ng maglola na nauwi sa paglalason. Noon na kasi, sabi ng asawa niya kahapon, pumunta na dito. Nagana silang nag-away. Tapos, pag nag-away sila, yung luna, nag-attempt ng suicide. Yung luna daw, sir, masyadong sinuta. Kapag nabuhay yun, sir, siya na may harating siyang asunto. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Sinuspindi po ng lokal na pamahalaan ng Pandibulacan ang poultry farm na itinuturong pinagmulan ng mga pesteng langaw sa isang barangay roon. Alinsunod po sa utos, suspendido ang business permit ng farm hanggang maisaayos nito ang mga paglabag sa sanitation. Inutusan din ng LGU ang poultry farm na linisin ang buong pasilidad at magpatupad ng mga hakbang para makontrol ang mga langaw. Ipinatatawag din ng alkalde ang may-ari ng farm sa Lunes para pag-usapan ng issue at mga posibleng solusyon sa problema. Nauna nang sinabi ng Pandi Municipal Environment and Natural Resources Office na dati nang nabigyan ng notice to vacate ang naturang farm. Patuloy po namin sinusubukan makuha ang panig ng pamunuan ng farm.